Itong may mga vocals, pinawalan ko kasi si Hope. Ito may kasalanan. Una yung kambing ang pinagdidiskitahan niya. Hindi, sa baboy muna siya pumunta. Tapos sa kambing. Tapos inayaan ko lang, akala ko lang naglalaro-laro lang siya. Maya-maya nakita ko nandito na sa loob ng patuhan. Nandito na sa loob ng patuhan. Sagpang-sagpang niya na yung isa dito. Dito niya nasagpang eh. Ayan o, may dugo po. May dugo po. Dito niya nasagpang eh. Mga kabokals, nadali yung isa natin pato. Ayan o, wakwak yung ayan. Pero hindi ko inaabot eh. Nakita ko na mga kabokals na binabanatan. Kaya lang huli na ako mga kabokals. Nasagpang niya na. Ayan o, nasagpang niya na. Buhay pa, kaya lang namatay na rin siya kagawa ng tama niya. Ito, grabe, wakwak oh. Wakwak mga kabokals oh. Grabe. Sold out na sana yan mga kabokals. May buyer na ako eh. Teka, palit akong tsinelas pala. Ay, bota. May buyer na ako. Nag-usap na kami kagabi. Di-deliver na sana yan sa sa Biyernes. Itong may mga vocals, pinawalan ko kasi si Hope. Ito may kasalanan. Una yung kambing ang pinagdidiskitahan niya. Hindi, sa baboy muna siya pumunta. Tapos sa kambing. Tapos inayaan ko lang, akala ko lang naglalaro-laro lang siya. Maya-maya nakita ko nandito na sa loob ng patuhan. Nandito na sa loob ng patuhan. Sagpang-sagpang niya na yung isa dito. Dito niya nasagpang eh. Ayan o, may dugo po. May dugo pa. Dito niya nasagpang eh. Hindi ko alam yung isa kung nadali niya rin. Naiintindihan ko na ngayon mga kabokals kung bakit gano'n ang ginawa nung may-ari sa kanya. May ugali mga kabokals na umaatake ng mga alaga. May ugali mga kabokals. Hindi natin pwedeng pawalan si Hope dito. Sayang oh. Yung inahin pa naman, yung breeder ang nadali niya. Meron pa ba kang nadali sa inyo? Ikaw? Ay, pusang gala mga kabokals. May tama rin itong isa. Ano ba yan, si Hope? Ayan oh, may dugo eh. Ano ba yan? Aso na ito. Sold out na to eh. Lahatan na to kukunin na eh. I-deliver ko na sa Biyernes eh. Ba yan? Ay, walang ya mga kabokals. Butas din yung dibdib. Butas din yung dibdib. Ay, walang aso to. Dalaway nadali niya mga kabokals. Ang bihira naman to aso na to. Dalaway nadali. Sus. Naintindihan ko na ngayon mga kabokals kung bakit ganun ginawa ng may-ari sa kanya. Kung bakit tinali siya sa Ito wala eh, wakwak yung dibdib mga kabokals. No choice tayo kung hindi katayin to. Ay nako. Balidin pala yung pakpak mga kabokals oh. Balidin yung pakpak. Wala na talaga, kakatayin na talaga ito. So 600 din nawala. Ano muna. Wawa naman. Kaya ako nga binenta ng ganun para hindi na sila makatay. Kaya lang itong aso naman na to, hindi ko alam na ganun siya mga kabokals. Kasi nga 'di ba pinaliguan natin kahapon. Pinaliguan ko pa lang kahapon para nga maipasok na siya rito para hindi siya kawawa dun sa labas. Tignan ko nga kung may tama pa iba. Grabe ang bilis mga kabokals, para siyang kidlat. Para siyang kidlat kasi nandun ako sa layer eh. Nagpapakain ako eh. Mabuti nang ngalang kamo, hindi yung mga breeder na Rhode Island ang pinuntahan niya. Dito siya nakapasok sa patuhan.
Nako, bawasan pa. 2, 4, 6. 6, 7 na lang yung adult. 7 na lang yung adult. Eh, ang package ko nga, free pa yung maliliit. So, 7 na lang ang mabibili dyan. Tatanong ko pa si sir kung ano, kung gusto pa niya kunin na ano. Pero, wala naman tama yung iba. Yung dalawa lang talaga ang nadali. Ayan, oh. Wala naman tama eh. Walang tama yung iba. Ayan. So, binigyan pa niya ako ng trabaho dahil magkakatay. Kailangan ko magkatay pa ngayon tuloy. Wow, lasting aso to. Grabe, hindi ko alam na ganyan si Hope, mga kabukals. No, mamatay na rin to. Balipakpak, wakwak yung dibdib eh. Kailangan talagang katayin na. Grabe pala tong aso na to, mga kabukals. Nakita ko yung ano niya kanina, oh. Yung action kanina talaga, parang kidlat, mga kabukals. Kasi nandoon siya sa goat house. Itong kambing ang pinagdidiskatahan niya. Gusto niyang pasukin yung goat house. Sabi ko, okay lang yan kasi baka naglalaro lang, saka nakasara naman yung pinto. Tapos, siguro, ewan ko, nakalusot yata rito. Ano, hindi ko alam kung saan nagdaan eh. Hindi ko alam kung saan nagdaan. Paano siya nakalusot dito? Baka nasira niya rin yung mga net ah. Baka nasira yung net din ah. Ikutan ko patuloy ito. Tingnan ko nga. Baka nasira niya yung net eh. Wala naman. Wala naman. Sayang. Ano ba naman yan? Sa 100 din yung nawala. Walang yan ako. Ganyan ka pala. Hindi ko na papawalan. Hindi na pwede pakawalan itong mga kabukals. Mauubos ang alaga natin dito. Mauubos ang alaga natin dito. Ibang klase pala itong aso nito. Ganito pala ito. Naintindihan ko na kung bakit siya niligaw at tinali sa poste. Ano pala? Savage pala ito, mga kabukals, ng aso na ito. Delikado. Mas delikado pa siya actually kay Chloe, mga kabukals. Kasi si Chloe, kahit ganun yun, nung nakakawala pa si Chloe dito, pwede mo itabi sa manok yun. Hindi niya ginagalaw. Hindi niya ginagalaw yung mga manok. Mas ano pa pala ito, mas delikado pa pala ito kay Chloe, mga kabukals. Kasi si Chloe nagkaganyan lang naman niya nung naikulong ko eh. Pero talagang matapang siya, kaya lang nung dati pa kung nakatutok kayo sa channel ko, nakakita niyo naman nakagala lang siya rito. Wag mo lang siya pakikialaman, hindi ka naman niya anuhin. Yun nga lang, pag may ibang aso, ayun. Saka yun nga, may time na nakagat niya si partner, kaya ikinulong ko siya, kaya lalo po siyang tumapang. Pero nung nakagala pa siya rito, ni isang alaga ko, wala siyang pinatay, wala siyang ginalaw. Pero ito, iba pala ito. Grabe pala ito. So, kailangan ma-secure ito. Hindi po pwedeng pawalan. Ganun pala siya. Yung isa kasi dinalapan niya eh. Tinakbo pa niya sa akin dahil hinabol ko na nga siya. Sinagpang pa niya, tinakbo yung patay. Tinakbo niya yung mga kabukals, kaya hindi ko naisalba eh. Yung isa kasi naano ko yun, naawat ko yun eh. Kaya lang wakwak din yung dibdib. Yung isa sinagpang talaga niya, dinala niya, tinakbo niya sa akin. So, grabe. Saka iba yung kagat niya, talagang wakwak yung dibdib, mga kabukals. Talagang papatayin niya talaga. Ganito pala ito. Wow, lastik na yun oh. So, diba? Mas na-appreciate ko pa si Chloe ngayon, mga kabukals. Kahit ganyan yan, no? Hindi, kahit ganyan katapang yan, mga kabukals. Sa aso lang talaga, galit na galit yan sa kapwa niya aso. Pero yung sa mga alaga natin na manok, o ano, sinama ko nga dati yan sa ano, mga kabukals, sa patuhan, doon sa old area. Isinama ko yan doon sa patuhan kasi nung may pinapagawa ko kila Emoy, kailangan ko siyang ilagay sa likod. Kasama niya may mga pato, hindi niya ginagalaw. Hindi niya ginagalaw yung mga pato. Pero syempre pag kapwa aso, ayan, galit na galit yan, naka beast mode yan. Ay nako, sayang.
Bawasan po. Deliver ko pa naman yun. I-deliver ko pa naman. Sa grotto, San Jose del Monte. Walastik ka, Hope. Wala na, hindi ka po pwede pakawalan. Negative ka. Negative ka. Sus. Pero in fairness, hindi niya inaaway itong dalawa. Hindi niya inaaway. Hindi niya inaaway. Kaya lang, ayan. Nagpakilala mga kabokals. Nagpakilala si Hope. Matindi. Matindi ang ginawa niyang pagpapakilala sa akin. Matindi. Saka palang traidor. Para ako nagpasok ng isang Trojan horse sa ating mini farm. Hindi ka pala aso, isa kang Trojan horse. Walang yaka. Pero so far okay naman na. Yung dalawa lang talaga yung natali niya. Okay kayo. Sayang. Sobrang disappointed ako kay Hope mga kabokal. Sobra ako na-disappoint. Siyempre hindi natin siya gagawan ng masama. Hindi natin gagayahin yung dati niyang amo na niligaw siya, tinali sa poste. Hindi natin gagawin yun. Pero ikukulong na lang natin siya. Hindi na siya pwede pawalan. Magiging katulad na siya ni Chloe. Pero siya naman kasi, may kadena siya eh. Pwede siyang palabasin, pwede ko siyang palabasin sa kulungan niya. Pero nakatali pa rin siya. Doon lang din siya iikot sa paligid ng kulungan niya. Pero yung pagagalain ko rito, no, negative mga kabokal. So ubusin niya yung alaga natin. Ganyan pala ugali niya. Naintindihan ko na. Nagbago isip ko mga kabokal. Hindi ko nakakatayin, nililibing ko na lang kasi parang nakakatakot kainin yung winakwak niya na yung katawan ng pato eh. So hindi tayo nakakasigurado, 'di ba? So manghihinayang ako sa 300 pesos kung mas malaki naman yung maging kapalit. Ililibing ko na lang. Ililibing ko na lang pati ito, ala na rin, parang mahina na rin kung isa. Kaya lang ayoko naman patayin mga kabukal, so ayokong patayin. So kaya lang kasi balik na yung pakpak eh. Labas yung buto mga kabukal, so nakakaawa din na So yun, lesson learned. Hindi ko alam na ganun pala si Hope mga kabukal. Grabe. Gulat ako. Andito ako sa loob ako ng layer house eh. Nakita ko na siya dito. Hyper na hyper siya. Hindi siya mapakali. Talaga yung goat house na gusto niyang pasukin talaga. Kung nagkataon pala na nakapasok siya sa goat house mga kabukal, maaari niya madali yung pinakamaliit. Iba siya. Lakas ng niya eh. Nakita ko yung katawan ng bibi mga kabukal. Wak-wak talaga. Ang lakas ng bite niya. Saka yung dugo nagkalat. Talagang tumulo yung dugo. Lakas ng bite niya. Pang siya, pang predator talaga siya. Pang predator yung niya. Instinct niya. O yun, hindi ko akalain na ganoon pala ang naging problema ni Hope. Kaya ginawa sa kanya yun ang dating amo niya. Hindi ko naman alam eh. Hindi naman natin alam na ganoon pala siya eh. Kasi ang bite-bite niya eh. Bite-bite niya. Kahapon nga, di ba, pinaliguan ko siya para may pasok ko na siya rito. Yun nga lang, ito yung nangyari nung pinawalan ko na siya kasi gusto kong takbo-takbo siya para exercise eh. Ganun naman lang yung ginawa niya, so ganun pala. Sayang. Sold out na eh. Well, hindi ko sigurado kung pero i-message ko Sir Kiox yung niya sa messenger niya. Sir Kiox. And si Ma'am Tess Ocampo, nag-message din kanina, gusto niya rin sanang kunin. Kaya lang nauna si Sir Kiox kahapon. Kagabi kami nag-usap, nag-close deal na nga kami, i-deliver ko sa Biyernes sa may grotto. Tapos mag-a-add na lang siya ng pang-transport. Sabi ko, bahala na siya mag-add kung magkano i-add niya kasi i-deliver ko pa nga.
Goodness, hindi ko alam na gano'n si Hope. Taba pa naman mga kabukas. Yung taba. Sayang. Taba yan kasi darak tamay sa kinakain ng mga yun eh. Yung mga ganda katawan yun. Yan, so dito natin ma-appreciate naman si Chloe mga kabukals. Kahit ganito siya katapang, pinawalan ko siya rito, nakakawala lang siya rito. Kahit gabi, magdamag, tulog ako, nakakawala lang siya. Wala siyang ginagalaw na alaga natin. Yung mga manok, yung mga pato, hindi niya ginagalaw yan. So yun naman ang ma-appreciate natin kay Chloe kahit ganyan siya katapang. Ni isa wala po siyang napatay na alagaan natin. So kita natin yung tunay na ugali niya, matapang nga siya. So nagpakita siya ng tunay na ugali. So itong aso na ito, si Hope, hindi ko talaga inaasahan na ganun ang mangyayari. Napakabait eh. Napakabait tong aso na ito. May balahibo pa oh. Nga, may balahibo pa oh. Walas tika. So yun nga mga kabukas, hindi natin akalain na sa bait na itong aso na ito na nirescue natin, eh, nagpapasok tayo ng Trojan horse. Na disgrasya yung dalawang pato natin. Buti na lang at nandito ako. Kung nagkataon pala na pinabayaan ko siya dito na nakakawala na, umalis ako halimbawa or tulog ako, siguro po mas marami pong na disgrasya, hindi lang po yung mga pato. Mas marami pong na disgrasya. Kasi kanina yung mga biik din eh, yung mga baboy nga kasi nandun siya kanina. Para pinagdidiskitahan din niya. Binugaw ko nga naman siya, binugaw ko siya kasi siyempre mas pinoprotektahan natin yung mga baboy. And then pumunta siya sa kambing, yung kambing naman pinagdiskitahan niya. Ngayon ko lang kasi siya umagang pinakawalan mga kabukals kasi kakahapon pinaliguan natin siya. So tinali ko muna siya para matuyo. Tapos sabi ko ngayon ko na lang papawalan. Kasi in-anticipate ko rin yun kasi gusto ko rin makita kung ano yung behavior niya. Pag pinawalan ko siya kasi ang inaano ko naman baka mag-away sila ni Bella. Yun naman ang iniisip ko. Hindi ko akalain na aatake pala siya ng mga alaga natin. So ayun, buti na lang nandito ako. Kaya lang napakabilis. Parang kidlat talaga mga kabukals. Kasi nagpapakain nga ako ng mga layers natin, nandun po siya sa kambingan, and then all of a sudden nakita ko sagpang niya na yung patong isa. So yun, labas ka agad ako, ikot ako kaagad. Kaya lang ano na, huli na, nadali niya na pala yung dalawa kaagad. So yun, napakabilis, saka napakalakas nung kanyang jaw kasi talagang wasak talaga mga kabukas eh. So ano ba yung lesson na makukuha natin dito mga kabukals? Doon sa mga nakasubaybay sa akin, nirescue natin si Hope sa Norsagaray. Nakita natin siya tali sa poste ng Meralco, walang silong, umulan umaraw, nandoon siya. So walang kain-kain. So naawa tayo. So nirescue natin siya. So yun, dinala ko siya dito. Binarantin muna natin siya na mahigit sa buwan nga sa labas, hindi natin siya pinasok. Kahapon pinaliguan natin, ngayon lang natin siya pinasok dito. Then pinawalan natin.
Not knowing na yung pala meron pala siyang ugali na umaatake siya ng mga alaga. So ngayon naintindihan ko na yung may-ari kung bakit ginawa niya sa aso niya yon, na niligaw niya siguro tapos tinali niya lang doon sa poste ng Meralco. Kasi ganun siguro yung ginagawa doon sa kanya. Kaya ganun ang ginawa. So ang lesson po dito mga kabokals, kasi mabait yo. Oh, napakabait mga kabokals yo. Oh, di ba? Kaya lang hindi pala natin siya pwedeng pagkatiwalaan. So ayan. So mga kabokals, isang masamang balita kasi sold out na yun. Sold out na yun, buwisit. 600 din yung nadali mo sa akin ah. Balastik na yan. So yun mga kabokals, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. So